Tahimik ang gabi, pero sa bawat sulok ng dilim, may mga kwentong hindi mo aakalain na posible. Mga karanasang hindi mo basta maikukwento kahit kanino, pero hindi mo rin makalimutan. Ako si Kuya Will, at welcome sa M2M Desires, ang tahanan ng mga kwento ng tapang, tukso, at pagtatapat. Dito, binibigyan natin ng boses ang mga lihim na damdaming minsang tinago, pero ngayoy handa ng ikwento. Ngayong episode, makikilala natin si Darren, isang lalaking minsang niligaw ng pagnanasa, pero natagpuan ang sarili sa isang mainit na tagpo sa loob ng kanyang kotse. Kung hilig mo ang mga kwentong punong-puno ng damdamin, i-like mo na ang video na to at mag-subscribe sa channel. Baka sa susunod, kwento mo naman ang mapakinggan natin. Ngayon, pakinggan natin ang lihim ni Darren. Madaling araw na, mga bandang 2:00. Galing ako noon sa inuman kasama ang mga barkada. Tipsy pero hindi lasing. Nagdesisyon akong umuwi na. Habang naglalakad ako papunta sa kanto kung saan ko ipinarada ang kotse ko, saglit akong tumigil malapit sa isang convenience store na may waiting shed. Tahimik ang paligid. Kaunti lang ang dumaraan na tricycle. Doon ko siya nakita. Nakatayo siya sa tabi ng poste. Slim, moreno, chinito. May kapilyuhan ng ngiti. Nagkatitigan kami. Hindi pa man kami nag-uusap, nilapitan na niya ako. "Payosi ka?" tanong niya habang hawak ang halos maubos ng sigarilyo. Ngumiti ako. "Wala eh," sagot ko. Hindi talaga ako naninigarilyo. "Sige, okay lang," sabi niya. Doon nagsimula ang aming pag-uusap. Habang nagyoyosi siya, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Hindi ako sanay tumingin ng matagal sa iba, pero sa kanya, parang gusto ko lang siyang pagmasdan. Nagkwentuhan kami ng kaunti. Palipas oras lang sana, habang pinapawi ang kalasingan. Tanungan ng pangalan. Saan ako galing at bakit ako nasa labas ng ganong oras? Tapos bigla niyang binanggit. Mainit no? Sabay hubad ng jacket niya. Sa loob, nakasando lang siya at basang-basa ng pawis ang dibdib. Doon ako kinabahan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa anticipation. Pakiramdam ko, may pahiwatig siya. "Taga rito ka ba? May kotse ka ba?" tanong niya. Napatingin ako sa kotse ko sa may kanto. "Bakit?" balik kong tanong. "Gusto mo chill tayo sandali? Malamig sa loob." May parte sa akin na nag-aalangan, pero mas malakas ang parte na matagal ng curious. Kaya, pumayag ako. Pumasok kami sa kotse. Ako sa driver's seat, siya sa passenger. Tahimik muna. Tapos sabi niya, "Okay lang ba kung hawakan ko ito?" Sabay tingin sa hita ko. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin siya pinigilan. Ramdam ko ang dahan-dahang paglapit ng kamay niya. Mainit ang palad niya, nakuryente ako sa bawat haplos. Lumapit siya ng konti. Naamoy ko ang pabango niyang may halong pawis at usok ng sigarilyo. Tiningnan niya ako. "Gusto mo ba?" Tumango lang ako. Wala na akong boses. Hinalikan niya ako sa leeg ng dahan-dahan. Malambing, para bang tinatanong kung okay lang, at doon hindi ko na kinaya. Bumigay ako, nagparaya. Ginantihan ko ang halik niya, sa batok, pababa sa leeg, hanggang sa nagtagpo ang mga labi namin. Malambot, mainit, at sabik. Kabado ako, baka may makakita, pero mas nangingibabaw ang kilig at init ng sandali kahit naka-aircon ang loob ng kotse. Ramdam niya siguro ang kaba ko, kaya marahan lang ang bawat galaw niya. Niyakap niya ako ng mahigpit, parang pinapakalma ako. Humawak siya sa kamay ko at dinala iyon sa dibdib niya. Parang sinasabi niya, "Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala."
At doon, marehan niyang ibinahagi ang init sa pinakamaselang parte ng katawan ko na hindi ko malilimutan. Hindi kami nagsalita. Tanging mga buntong hininga lang ang naririnig. Maya-maya, gumanti na rin ako. Ginaya ko ang ginagawa niya. Marahan lang, alanganin pa ako pero totoo. Walang pilit, walang takot. Pinakawalan lang namin ang init na matagal naming kinimkim hanggang sa hindi ko na napigilan. Tuluyang sumabog ang lahat ng init na nararamdaman ko. Napakapit ako sa balikat niya. Tumawa siya ng mahina. "Grabe ka, ang dami," sabi niya habang pinupunasan ang sarili gamit ang tissue. Ngumiti lang ako. Hindi ko alam kung nahihiya ako o lalo pang na-attract sa kanya. Halos 4:00 na nang humupa ang init. Kinuha ko ang natitirang tissue. Ako na ang nagpunas sa leeg niya, sa pisngi, pati na rin sa dibdib. Tahimik lang siya habang ginagawa ko yon. Pinahiga ko siya sa kandungan ko. Minasahe ko ang ulo niya habang nakatingin sa labas. "Pwede ko bang malaman kung saan kita ihahatid?" Tanong ko. "Hindi na. Kaya ko na," sagot niya. Ngumiti siya. Pero bago siya bumaba, binuksan niya ulit ang shorts ko. "Last na ito," biro niya, pero may halong pag-aalinlangan sa tinig niya. Ngumiti ako, pero marahan ko siyang pinigilan. Baka may makakita na, bulong ko. Tumango siya, at bago bumaba, hinalikan niya ako sa pisngi, mahina, mabagal, parang may gustong sabihin. Pagkatapos ng halik, tiningnan ako siya sa mata. "Alam mo ba," bulong ko, "ikaw ang una kong karanasan sa kapwa lalaki." Tumango at ngumiti lang siya. Hinawakan ko ang kamay niya. Sandali siyang humigpit ng hawak. Nagpalitan kami ng number bago siya umalis. Pagka-uwi niya, nag-text siya agad. "Sana di ka mawala. Kahit isang gabi lang yon, gusto kong maulit." Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Nalilito pa rin ako sa sarili ko. Pero ang sigurado ako, hindi ko makakalimutan ang gabing ayon. Ang thrill, ang kilig, ang init, ang hiya, ang saya. Nagkita pa kami muli. Sinubukan naming mag-date, nagkape, nanood ng sine, minsan sabay kaming lumalabas. Pero habang tumatagal, pareho naming napagtanto na magkaibang landas ang hinahanap namin. Hindi sa lahat ng pagkakaibigan, kailangang may kasamang pag-ibig. Naging tropa kami. Sinama niya ako sa mga inuman nila. Nakilala ko pa nga ang girlfriend niya na ngayon ay asawa na niya. May anak na siya ngayon. Ako naman, tuloy pa rin sa paghahanap ng sarili. Pero kahit ilang taon na ang lumipas, kahit nagkapamilya na siya, hindi pa rin nawawala ang koneksyon namin bilang magkaibigan. Minsan, nagkakakulitan sa chat. Minsan biglang nagyayaya ng inuman. At sa tuwing naaalala namin ang gabing iyon, napapangiti na lang kami pareho. Isang gabi na hindi namin ikinahihiya dahil sa gabing iyon natuto kaming pareho. Magmahal, tumanggap, at hayaan ang sarili sa kung anong totoo. Hindi lahat ng gabi ay kailangang may kasunod. Minsan, sapat na yung sandaling nagpamulat sa'yo sa isang bahagi ng sarili mong matagal mo nang tinatanggihan. Kung ikaw man ay nakaranas ng isang gabing puno ng tanong, pagnanasa, at pagkalito, tandaan mong hindi ito kabawasan sa pagkatao mo. Hindi mo kailangang maliitin ang naramdaman mo dahil lahat ng damdamin, totoo. At minsan, yung mga karanasang dumaan lang, sila pa ang nag-iwan ng pinakamalalim na marka. Sabi nga nila, may mga taong dumarating hindi para manatili, kundi para ipakita kung sino ka at kung anong kaya mong maramdaman. Kung naguguluhan ka sa nararamdaman mo ngayon,
o may parte sa'yo na hindi mo pa maintindihan, tahimik ka lang. Damhin mo. Pakinggan mo ang sarili mo. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang may sagot agad. Ako si Kuya Will, at dito sa M2M Desires, wala kang kailangang ikahiya. Dahil sa bawat kwento may lakas. Sa bawat pag-amin may kalayaan. Kung may kwento ka rin ng tukso, pagtatapat, o pagtataka sa sarili, i-comment mo lang o i-message mo ako. Like mo ang video kung nadama mo ang kwento. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga kwentong totoo at kapupulutan ng aral. At i-share mo ito sa taong kailangan din ng pag-unawa ngayong gabi. Hanggang sa muli, mga ka-desires, ingat kayo at sana sa bawat gabi ng katahimikan, marinig mo ang boses ng sarili mong damdamin.